gusto nilang mag-try ng bagong lawyer. Gusto nilang mag-try ng bagong lawyer kasi para din naman dito sa atin, 'di ba? Dito din naman sa atin sa Pilipinas, pag yung kliyente medyo hindi na kumbinsido dun sa lawyer, magpapalit na. Karapatan niya naman 'yan. Kaya lang, ang malinaw dito, ito mga kabunyog. Ayon kay Kaufman, ito, Hanilet Abansinya Kitty Duterte had role in choosing next lead counsel. Inquirer yan so hindi yan chismis. Mga kabunyog, hindi po to chismis sinasabi ko. Balita yan sa Inquirer at sa si Kaufman mismo ang nagsabi. Na ang nag-decide, ang may malaking say, ang may malaking say sa pagpili ng bagong lawyer ni Duterte ay si Hanlet Abansinya at si Kitty Duterte. Matatandaan kasi natin na si Kaufman, ang pumili kay Kaufman ay si Sara. Si Sara Duterte ang pumili kay Kaufman, saka si Media Aldia. Ay di ba nung ka-aresto pa lang si Duterte, aktibo si Sara doon sa dahig. Nandun siya, yung buong mga unang linggo, dun siya ang naghanap ng abogado. Sabi niya nga, nakausap niya na daw ang abogado ni Duterte. At nakakuha na sila ng abogado, pinakilala niya na rin na ito'y si Attorney Nicolas Kaufman. Kaya si Sara Duterte ang nag-decide sa si Media Aldia nung pagkuha kay Kaufman. Siyempre, nirespeto na rin nila Hanilet Abansinya. O kaya lang ngayon, tapos na ang engagement kay Kaufman, mukhang ang nag-decide na ngayon na magpalit na ng abogado, si Duterte. Pero ang nag-advise kay Duterte na magpalit na, si Hanilet at saka yung anak niyang si Kitty. Pati daw tungkol sa pera. Sabi ni Kaufman, pati sa pera ang gagastos na dito sila Hanilet at si Kitty Duterte. Siguro nagrereklamo na rin sila Sara Duterte. Nagrereklamo na rin. Siyempre, ay kung 150 million nga naman ang gastos kay Kaufman saka kay Dub Jacobs, kahit sabihin pa nating napakarami nilang perang nakurakot sa bayan, siyempre ayaw nila yan maubos. 'Di ba? Siyempre ayaw nila yan na maubos. Ano yan kahit pa sabihin mong ilang pong bilyon yan, may pera si Pulong, may pera si Sara, ano yan ayaw nilang mabawasan ng mabawasan yan. Siguro, ganun din itong si Hanilet sa si Kitty Duterte, may pera na rin itong nakaset aside. May pera nang nakaset aside, baka ang naging usapan nila sa parting ito, ang gagastos naman si Hanilet naman sa si Kitty Duterte. Di syempre dahil sila naman yung gagastos na, sila na ang may say kung sino ang abogado na papalit. Galing mismo yan mga kabunyog kay galing mismo yan kay Kaufman. Ang desisyon na at saka ganito pa. Ang problema 'di ba kay Kaufman, hindi yata na ipagtanggol si Hanilet Ay 'di ba na blacklist si Hanilet doon sa ICC? Na blacklist si Hanilet sa ICC, hindi nakakapasok na. Actually, mayroong mga instances na hindi nagkakasundo si Hanilet at saka si Kaufman. Alam naman natin 'yan, sinubaybayan natin 'yan. Kasi si Kaufman may mga hindi sila pagkakaunawaan nito ni Hanilet. Lalo pa nung si Hanilet ay na-blacklist na. So siguro ngayon, dahil magpapalit na ng abogado, pwede nang magpalit kasi tapos na yung kontrata kay Kaufman, pwede namang magpatuloy sana pero nag-decide na sila magpalit na ng bago. So sabi ni Kaufman, ang may say daw sa pagpili na ng bagong lawyer ay si Hanilet sa si Kitty Duterte. At pati daw sa gastos, ito na yung may say talaga. Yan mga kabunyog, kumbaga, ito dinidiscuss ko to, hindi tayo nang iintriga kasi balita yan sa Inquirer. Mainstream media yan. Pangalawa, ang kino-quote ng Inquirer ay si Nicolas Kaufman. So, alangan namang hindi totoo yung sinasabi ni Kaufman. So ang sabi ni Kaufman, ang nag-decide ngayon sa issue ng pagpili na ng bagong lawyer ay si Hanilet na at saka si Kitty Duterte. At pati daw sa mga legal fees, ang nag-decide na yung rate ng lawyers, ito nang si Hanilet. Kasi nga, nung nagsimula ang kaso ni Duterte, ang nag-decide nun si Sara. Nasubaybayan natin to, araw-araw tayo nagbablog di ba?
Kaya ano ito, pero sa pagkakataong ito, si Hanilet na. Hmm? Ah, ano 'yan, kung ano ito, ibig sabihin nito, ah, nag-aano na siguro sila, medyo nakakaramdam na ng sobrang gastos. Actually, napanood ko yung vlog ngayon ng isang DDS vlogger. Sino yon? Banat Bay. Sabi ni Banat Bay, sa totoo lang, hindi nyo lang alam kung gaano na kalaki ang ginastos ng mga Duterte. Sa ICC. Napanood ko yun eh. Sabi ni Banat Bay, ano yan? Sa totoo lang, nakakaawa na daw ang Duterte kasi malaki na talagang ginagastos. Hindi. Bakit ka naman maawa? Ang dami-daming pera niyan. Kaya lang, syempre, kahit napakaraming pera niyan, nababawasan talaga ng nababawasan. Imaginein mo nga naman yung binabayad kay Kaufman. Kung 150 million monthly yun, sa peso grabe yun. ha? Ha? 150 million monthly, mahigit isang taon na, billion na ang nagastos. Tapos yung mga pabalik-balik ng mga pamilya ni Duterte, pati mga apo ni Duterte, ano yan? Ako nga, 4 na beses na ako nakapa-Europe. Ang bawat lakad ko papuntang Europe, malaki talagang gastos. Ayan pa, halos buong pamilya nila. Saka may sarili pa silang sasakyan doon. Ano yan? Maraming pera ang Duterte, siyempre. Ay sa ninakaw na sa pera ng bayan na pinag-uusapan natin ngayon. Yung mga korupsyon ni Digong, korupsyon ni Pulong, korupsyon ni Baste, korupsyon ni Sara. Marami yan. Kaya lang siyempre, nauubos na yun. Di ba? Siyempre, kumbaga, hindi sila ngayon makabwilo sa panahon ni Marcos eh. Mayroon silang natatanggap na sweldo, pero pagdating sa mga proyekto, hindi na sila ngayon ang hindi sila kasama ngayon sa administrasyon. Kaya yung kanilang mga pera, nababawasan na lang nababawasan yan. Mukhang nag-aano na rin. Siguro nagkasundo na ngayon si Hanilet naman. Kasi si Hanilet sa si Kitty Duterte, syempre may separate din yan ng mga properties. Pinasiguro na rin yan ni Digong, 'di ba? Pinasiguro na rin yan ni Digong. Kaya ano ito mga kabunyo, yun yung sinasabi ni Kaufman na sa ngayon, ang nag-decide na dito sa bagong lawyer ay si Hanilet at si Kitty Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.